Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Natanggihan ang kahilingan ni Vice President Sara Duterte na pag-dismiss sa kaso. Sinagot din ng prosekusyon ang mga puntong tinukoy ni Duterte sa kanyang reply sa summons ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ang mga prinsipyo ng demokrasya at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Hanggang ngayon walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nang huhula pa rin. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial, specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh. Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara. Maliho ito. Nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Maliraw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution at hindi ito nabubuwag sa kada eleksyon. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosekusyon, may bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na paso na. Kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawa ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Ayon sa House Prosecution Panel, tiwala sila sa proseso ng impeachment at tiwala sila na tutupad ang senator judges sa kanilang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ang kampo ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.